Isa sa mga napakasakit na katotohanan. Sa isang buhay mag-asawa, ang gumising ka na lang isang araw. Na-realized mong mali, ang taong pinakasalan mo. Sa Pilipinas ang matrimonyo ng kasal ay sagrado. Hanggat maaari, ay pinipilit nating pag-usapan at lutasin ang mga problema at iligtas ang marriage. Subalit hindi lahat ng problema ay kayang ayusin. Kaya't naiisip ng karamihan ang annulment na magbibigay daan upang mabigyan ng pagkakataon ang dating mag-asawa na magkaroon ng bagong buhay. Sa video na ito, matututunan mo ang mga sumusunod. Step-by-step guide sa pag-file ng annulment sa korte. Grounds o mga dahilan na tinatanggap sa korte para ma-approve ang petition, mga gastusin, at gaano katagal ang pag-file, kumpletong paliwanag ng annulment, at mga karaniwang tanong sa annulment na may kalakip na kasagutan, with explanations, katulad ng mga sumusunod. Kailangan bang umattend ang petitioner o hindi na tuwing may hearing? Pag nasa ibang bansa, o hindi na malocate, o nawawala ang iyong asawa, wala na bang bisa ang kasal? Matagal nang hiwalay ang mag-asawa, pwede na bang magpakasal uli? Ano ang implikasyon pag nag-grant ang annulment sa custody ng mga anak? At ano ang kanilang magiging status? Paano hahatiin ang mga ari-arian ng mag-asawa? At iba pang mga katanungan. Kung first time mong bumisita sa YouTube channel na ito, please subscribe and click the bell button. May dalawang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Ito ay ang una, annulment of marriage. Ikalawa, declaration of nullity of marriage. Ang annulment ay ang petisyon na pagpapawalang bisa ng kasal na namagitan sa dalawang tao. Ayon sa itinakda sa Article 45 ng Family Code, ang kasal ay maaring mapawalang bisa ayon sa mga sumusunod na dahilan. Ang isa sa ikinasal ay mula 18 hanggang 21 taong gulang at ikinasal ng walang pahintulot ng magulang o guardians, maliban na lamang kung ang taong ito ay nakisama bilang mag-asawa pagsapit niya sa 21 taong gulang. Ang isa sa ikinasal ay wala sa sariling pag-iisip, maliban na lamang kung nakisama siya bilang mag-asawa pagkatapos niyang bumalik sa kanyang sariling pag-iisip. Panloloko para pumayag ang isa para magpakasal, maliban na lamang kung ang taong ito ay kusang nakisama sa kabilang panig pagkatapos na mabatid ang buong katotohanan. Sa pilitang pagpapakasal, maliban na lamang kung ang taong ito ay kusang loob na nakisama sa kabilang panig pagkatapos na mawala ang dahilan na pumilit sa taong ito na magpakasal. Hindi sapat ang kakayahan ng isang panig na gampanan ang tungkulin bilang isang asawa, at kung ang kapansanang ito ay patuloy at walang paggaling. Kung ang isa sa mag-asawa ay may nakakahawang sakit o sexually transmissible disease, at ang sakit na ito ay malubha at walang lunas. Ang declaration of nullity of marriage, where the marriage is believed to be null and void from the beginning, o isang petisyon na ang naganap na kasalan ay walang bisa mula sa araw na naganap ang kasalan. Kung ito'y napatunayan, mawawalan ng bisa ang lahat ng legal na implikasyon na naganap sa loob ng panahon na sila ay naging mag-asawa. Grounds o mga dahilan na tinatanggap ng korte para sa declaration of nullity of marriage ay ang mga sumusunod. Ang nagpakasal ay below 18 years old, o wala pang sapat na gulang, kahit ito ay may pagsang-ayon ng mga magulang. Kasal na isinagawa ng taong walang legal na kapangyarihan o lisensya. Kapag ang isa sa ikinasal ay ikinasal na sa ibang tao, o bigamous or polygamous, not falling under Article 41. Nagkaroon ng pagkakamali ang isa sa ikinasal tungkol sa katauhan ng kabilang party. Kasal na ginanap bago pa ang paglabas ng final decree of annulment ng nakaraang kasal, kakulangan sa psychological na kakayahang gampanan ang responsibilidad bilang asawa. Kasal sa pagitan ng magkamag-anak, tulad ng sa pagitan ng ascendants at descendants, sa pagitan ng magkapatid. Kasal na hindi tanggap sa kaisipang pampubliko, tulad ng pagitan ng magkamag-anak hanggang sa 4th civil degree, pagitan ng step-parents at step-children,
pagitan ng parents-in-law at children-in-law, pagitan ng nag-ampon at inampon, pagitan ng asawa ng nag-ampon at inampon, pagitan ng asawa ng inampon at nag-ampon, pagitan ng inampon at anak ng nag-ampon, pagitan ng mga inampon ng iisang tao, pagitan ng mga tao na kung saan ay pinatay ng isa ang asawa ng kanyang bride or groom-to-be para mapakasalan ito. Proseso ng pag-file ng annulment sa korte. Kung ikaw ay nanonood pa rin ngayon, congratulations! Don't forget to like, i-share, i-click ang bell button, at mag-comment kung ikaw ay may mga katanungan or gustong i-share, at mag-subscribe sa channel na ito. Ang proseso ng annulment ay hindi madali at mahabang proseso. Step number 1. Choose your lawyer. Kapag sigurado ka na nais mong magpatuloy sa pagpapawalang bisa ng iyong kasal, kailangan mong pumili ng isang abogado na hahawak ng iyong kaso. Ang abogado na iyong pinili ay gagawa ng isang kontrata na magdedetalye sa mga tuntunin at kondisyon ng paghawak ng iyong kaso. Magtanong sa anumang hindi malinaw sa iyo. Step number 2. Psychological evaluation. Ngayon na mayroon ka ng isang abogado, hihilingin sa iyo na sumailalim sa isang psychological evaluation upang matukoy ang iyong pagkatao. Tandaan, sa Pilipinas, ang karaniwang dahilan ng annulment ay batay sa psychological incapacity. During your psychological evaluation, hihilingin sa iyo na isalaysay ang iyong kasaysayan bilang mag-asawa. Ang siya namang magiging basehan ng petition. In short, your petition will be drafted in the presence of your lawyer and a psychologist. So effectively, you will be paying for two professionals right at the onset of the annulment process. Sa bagong ruling na inilabas ngayong May 2021, the testimony of a psychologist or psychiatrist is not always needed. Associate Justice Marvok Leonen, in the case of Tan Andal, SC, modified the interpretation of psychological incapacity under Article 36 of the Family Code, na ang psychological incapacity is legal concept, not medical condition, in cases seeking declaration of marriage nullity. Step number 3. Filing the petition. Ang iyong petisyon sa pagpapawalang bisa ay pag-aaralan ng iyong abogado base sa psychological evaluation na ginawa ng iyong psychologist. Dapat ipadala sa iyo ng iyong abogado ang draft ng iyong petition para sa iyong approval bago niya isumite ito sa korte. Kakailanganin mong pirmahan ang affidavit ng non-forum shopping at ikakabit ito sa iyong petisyon. Kailangan na ang lahat ng dokumento ay nakanotary bago isumite sa korte. Kapag nasubmit na, your case will be assigned to a judge by public raffle. Step number 4. Pre-trial and collusion investigation. Kapag may hukom na siyang hahawak sa iyong kaso, ito ay naka-schedule para sa paunang paglilitis. Ang pagpapawalang bisa ay hindi dapat isang pagsasabwatan sa pagitan ng mag-asawa na kasangkot. Ibig sabihin, kailangang patunayan ng korte na ang isa lamang sa dalawang partido ang kusang naghain ng annulment. Kailangang may taguyod ito ng korte sa pamamagitan ng collusion investigation. Meanwhile, the judge will limit the issues involved in the case and require the parties involved to submit to mediation. Dito pinag-uusapan ang suporta sa bata, pag-iingat, at mga pribilehiyo ng bisita. Step number 5. Trial. Maaari itong magtagal kung lalaban ang kabilang panig. May 3 witnesses. Sa annulment trial ito ay ang petitioner, psychologist, when needed, a corroborating witness. Ito ay maaaring kaibigan ng mag-asawa o taong magpapatunay sa mga nangyayari sa kanilang buhay mag-asawa. The respondent shall receive a notification of the annulment process. Respondents seldom appear to contest the petition. Step number 6. Decision. Pagkatapos ng testimonya ng lahat ng witnesses, ang kaso ay isasubmit na for court decision. Magkakaroon ng 15-day period for a motion for reconsideration. Ito ay magsisimula pagka-receive ng panig ng desisyon ng korte. If the annulment is granted, the Office of the Solicitor General can file a motion for reconsideration and appeal the case to the Court of Appeals. An annulment is not final
until the decision of the Court of Appeals is released. Step number 7. Annotations. With the Civil Registrar's Office, the LCR where the marriage took place has to apply the necessary annotations on the ex-couple's marriage certificate when any of the parties request for a copy of their old marriage certificate. The decision of the court should be clearly printed on the document as proof that the marriage has been rendered null and void. Both parties will need the annotated copy of the marriage certificate as proof that they are now free from the bounds of their marriage and may choose to remarry, or, in the case of the ex-wife, revert to her maiden last name in all of her identification cards and other documents. Kung ikaw ay nanonood pa rin ngayon, congratulations! Don't forget to like, i-share, i-click ang bell button, at mag-comment kung ikaw ay may mga katanungan or gustong i-share, at mag-subscribe sa channel na ito. Ano ang status ng mga anak? Kung annulled, o napawalang bisa, ang kasal ng kanilang mga magulang. Kung pabor ang desisyon ng korte sa annulment of marriage, o declaration of nullity of marriage, at pinawalang bisa ang kasal ng mag-asawa, isa sa mga epekto nito ay magiging status ng kanilang mga anak, depende sa ground na ginamit sa proseso. Kung ang ginamit na ground sa annulment ay ang mga ground sa Article 35, 37, 38, and 45, like lack of marriage license, lack of authority of solemnizing officer, bigamous marriage, underage marriage, ang mga anak nila ay magiging illegitimate child, pwede gawing legitimate ang kanilang anak sa pamamagitan lamang adoption process sa korte, at wala nang iba, at isa lang sa mag-asawa ang pwedeng mag-adopt sa kanya, at pwede silang sabay o magkasunod na mag-adopt sa bata. Dahil magiging illegitimate child ang bata, ang custody nito ay mapupunta sa kanilang nanay under Article 176 ng Family Code unless may ibang order ang korte sa desisyon ng annulment of marriage o declaration of nullity of marriage. Ngunit kung ang ginamit na ground sa annulment of marriage ay Article 36 o psychological incapacity or Article 53 o non-recording of court's decision, ang status ng kanilang anak ay mananatiling legitimate child ayon sa Article 54, which states, children conceived or born before the judgment of annulment or absolute nullity of the marriage under Article 36, has become final, and executor, shall be considered legitimate, children conceived, or born of the subsequent marriage, under Article 53, shall likewise be legitimate. Niloko ako ng aking asawa, nang sabihin niyang, hindi pa siya nagkakaroon ng kaugnayan sa ibang lalaki. Nalaman ko pagkatapos ng aming kasal, na nagkaroon siya ng kaugnayan sa iba. Bago kami ikinasal, maari ba akong mag-file ng annulment? Hindi maaring gamiting dahilan ang chastity bilang ground ng annulment, ang paglilihim o panloloko tungkol sa ugali, kalusugan, rangko, kayamanan, o pagkadalaga ay hindi sapat upang maging ground ng annulment. Ayon sa Article 46 ng Family Code, ang mga bagay na maaaring ituring bilang fraud ay ang mga sumusunod, hindi pagsasabi ng tungkol sa krimen na nagawa, paglilihim tungkol sa pagdadalang tao na kung saan ang tunay na ama ay hindi ang asawa, paglilihim tungkol sa sexually transmissible disease, paglilihim tungkol sa drug addiction, habitual alcoholism, or homosexuality, or lesbianism. May time limit ba ang pagpa-file ng annulment? Oo, may time limit ang pagpa-file ng annulment of marriages. Ito ay ang sumusunod sa mga taong nagpakasal ng 18 taong gulang pataas, pero mababa sa 21 taong gulang, nang walang pahintulot ng magulang o guardian. Kailangang i-file ang annulment sa loob ng 5 taon, pagkatapos sumapit sa 21 taong gulang. Kapag ang isa sa mag-asawa ay wala sa sariling pag-iisip, maaring isagawa ang petisyon sa anumang panahon habang nabubuhay ang asawa. Kapag ang isang partner ay hindi tapat, kailangang isagawa ang petisyon sa loob ng 5 taon matapos malaman ang katotohanan.
Kapag pinuwersa ang isa na ikinasal, kailangang isagawa ang petisyon sa loob ng 5 taon. Pagkatapos mawala ang dahilan na pumuwersa ang isa para magpakasal, para sa kakulangan sa pisikal na kakayahang gampanan ang tungkulin bilang mag-asawa, kailangan isagawa ang petisyon sa loob ng 5 taon pagkatapos ng kasal. Kung ang isa sa ikinasal ay may sexually transmissible disease na wala ng lunas, kailangan isagawa ang petisyon sa loob ng 5 taon pagkatapos ng kasal. Para sa declaration of absolute nullity of void marriages, maaari itong e-file habang nabubuhay ang mag-asawa. Ano ba ang kahulugan ng psychological incapacity? Ang psychological incapacity ay isang kalagayan na kung saan hindi sapat ang mental na kakayahan upang gampanan ang mga tungkulin bilang asawa, subalit hindi ito nangangahulugan ng pagkasira ng isip. Psychological incapacity, required by Article 36, must be characterized by gravity, meaning it must be grave or serious, such that the party would be incapable of carrying out the ordinary duties required in a marriage. Juridical antecedents, meaning it must be rooted in the history of the party antedating the marriage, although the overt manifestations may emerge only after the marriage. Incurability, or it must be incurable, or, even, if it were otherwise, the cure would be beyond the means of the party involved. Saan maaaring e-file ang annulment case? Ang petisyon sa annulment ay maaaring e-file sa Regional Trial Court ng probinsya o syudad na kung saan nakatira ang petitioner o ang respondent ng mahigit sa 6 na buwan. Matagal na kaming hiwalay. Maari na ba akong mag-asawang muli? Hindi. Walang expiration ang kasal. Tanging korte lamang ang makapagbibigay ng desisyon kung ang inyong kasal ay nulled and void. Kapag nagpakasal ka sa iba, walang bisa ang pangalawa mong kasal. Dapat ring tandaan na maaring maparusahan ng batas sa Pilipinas ang sinumang magpapakasal ng higit sa isa hanggat hindi napapawalang bisa ang unang kasal. Pwede ba mag-file ng annulment kung wala or nasa abroad ang asawa at hindi malocate? Yes, kahit walang permiso, walang pirma, o absent, ang sinampahang asawa, ang mahalaga ay merong ground ang nagsampang asawa at napatunayan ito ng kanyang ebidensya sa korte. Ang mahalaga ay mapadalhan ng summons ang sinampahang asawa na sagutin ang mga paratang sa kanya sa loob ng 10 araw mula sa pagkatanggap ng summons. Kung ang summons ng korte ay hindi maibigay sa sinampahang asawa dahil hindi siya malocate sa kanyang address, o siya ay nasa abroad, o ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam ng nagsampang asawa, ang service of summons ay pwedeng gawin sa pamamagitan ng pag-publish ng petition at ng summons sa once a week for 2 consecutive weeks in a newspaper of general circulation in the Philippines, and in such places as the court may order. At kasama dito, ang pagpapadala sa sinampahang asawa at his or her last known address by registered mail pagkatapos ma-publish ang petition at summons sa newspaper, ay pwede na magdiretso ang proseso ng annulment kahit wala o absent ang sinampahang asawa. Maaari ba akong mag-file ng petition na hindi kinakailangan pumunta ng korte? Or is there really a non-appearance annulment? There is no such thing as a non-appearance annulment. In at least 2 stages of the court proceedings, the petitioner will be required to appear personally during the pretrial and during the offer of the petitioner's oral testimony, and then qualify that there is or possibility, but one that is rarely utilized these days in Philippine family courts, under Rule 24 of the Revised Rules of Court, which allows for the taking of the testimony. May bagong pamilya na ang aking asawa, kailangan ko pa ba ipa-annulled? Oo, pero pwede mo silang kasuhan ng adultery at concubinage, at kung sakali na nagkasal ulit ang asawa mo, maari mong idagdag sa kaso ang bigamy. Ito ang gagawin mong tools para makapag-file ka rin ng nullity of marriage. May kasunduan kami sa barangay at mga records ng pag-aaway at hindi pagkakasundo. Maaari na ba itong panghawakan at mag-asawa muli? Hindi.
kailangan nyo pa rin dumaan sa korte para mapawalang bisa ang kasal. Kanino mapupunta ang mga ari-arian kung naghiwalay na ang mag-asawa? Ang batas na ito ay pinatutupad noon, bago pa man ang 1987 Family Code of the Philippines. Sakaling mag-grant ang annulment, ang conjugal properties of gains ay kukunin sa conjugal properties at magiging exclusive properties na ng babae at lalaki, ang kani-kanilang mga ari-arian na dati na nilang pag-aari bago pa man sila ikasal. Hahatiin naman sa kanilang dalawa ang mga ari-arian o conjugal properties na kanilang nabili, na-acquire, o nakuha habang sila ay kasal pa. Sakaling may nagsampa ng separation of properties sa korte. Sa ganitong sitwasyon, di na kailangan ang judicial separation of properties. Kung nagkahiwalay na ang mag-asawa, maaari nilang gawin kung ano ang gusto nila sa kani-kanilang exclusive properties, kahit walang pahintulot mula sa isa. Sa mga properties naman na nakuha o na-acquired o conjugal properties, sa panahong kasal pa ang dalawa, kailangan ang notaryadong written consent mula sa wife o husband bago ito may benta. Maaari ba akong mag-request sa PSA na baguhin ang aking status from marriage to single? Hindi tumatanggap ng deletion ang PSA. Ito ay illegal, fraudulent at falsification. Pwede ko bang gamitin ang surname ko sa pagkadalaga habang hindi pa nagagrant ang annulment? Makakasuhan ba ako nito? Oo, pwede mong gamitin. At ito ay walang kaso. Sa Pilipinas, kapag nag-asawa ang isang Pilipina, ginagamit niya ang apelyido ng kanyang asawa. Ayon sa Artikulo 370, Civil Code, ang Pilipinang kasal ay maaaring gamitin ang alinman sa mga sumusunod: pangalan niya at apelyido sa pagkadalaga, at ang apelyido ng kanyang asawa, o pangalan niya at ang apelyido ng kanyang asawa, o buong pangalan ng asawa niya, na may dagdag na misis sa unahan. Hindi obligasyon ng babaeng may asawa na gamitin ang apelyido ng kanyang asawa. Sa katunayan, wala namang batas na nagsasabing kinakailangang gamitin ng babaeng may asawa ang apelyido ng kanyang kabiyak. Isinasaad lamang sa Artikulo 370 na maaaring gamitin ng babae ang apelyido ng kanyang asawa. Magagamit mo ba ang desisyon ng annulment of marriage sa simbahan para makakuha ng singleness certificate sa PSA? Hindi. Walang batas sa Pilipinas na nagsasabi na ang kasal ay nawawala ang bisa dahil lang sa pagpapa-annul sa simbahan. Walang provision ng Family Code, New Civil Code, o Rules of Court na ang annulment of marriage sa simbahan o anumang relihiyon ay nagpapawalang bisa sa unang kasal. Ang ating 1987 Constitution ay nagsasabi na ang gobyerno o estado at ang simbahan o relihiyon ay magkaiba at magkahiwalay, kung saan sila ay hindi pwedeng makialam sa mga panuntunan o batas ng isa't isa. Sinasabi nga sa Section 6, the separation of church and state shall be inviolable, kung kaya ang kasal sa batas ng ating gobyerno, estado, ay pwede lang mawala ang bisa base sa batas ng gobyerno o estado, at walang epekto ang pagkawala ng bisa ng kasal base sa batas ng simbahan o relihiyon. Napakatagal ng annulment. Meron bang mas madaling petition na magpapawalang bisa ng kasal? Wala. Pero kung nais mo lang ng patunay na hindi na kayo nagsasama ng iyong asawa, maaari kang magsampa ng petition for legal separation. Dito magbababa lang ang korte ng kautusan na pinapayagan ang mag-asawa na magkahiwalay ng tirahan at hindi mapapawalang bisa ang kasal ng mag-asawa. Legal separation is nothing more than bed and board separation of the spouses. The marital ties are not severed, hence the parties cannot remarry. Grounds for legal separation. Article 55 of the Family Code provides that a petition for legal separation may be filed on any of the following grounds: repeated physical violence or grossly abusive conduct. Physical violence to compel the petitioner to change religious or political affiliation. Attempt of respondent to corrupt or induce to engage in prostitution. Imprisonment of more than 6 years.
drug addiction, or habitual alcoholism, of the respondent, lesbianism, or homosexuality, of the respondent, contracting by the respondent, of a subsequent, bigamous marriage, sexual infidelity, or perversion, attempt by the respondent, against the life, of the petitioner, abandonment of petitioner, by respondent, without justifiable cause, for more than 1 year. Napakamahal ng annulment. Tumatanggap ba ng ganitong case ang PAW? Oo, ito ay kung napatunayan na ikaw ay isang indigent o walang-wala. Magkano ang mag-file ng petition for annulment? Sa pag-file ng annulment, ang mga babayaran mo ay ang mga sumusunod. Attorney's fees, such as acceptance fee, appearance fee, or success fee, pag nag-grant na ang annulment. Estimated na sa 250,000 or 500,000 or higher. Usually progress bill lang ito. Ang halaga ay depende sa kalidad ng iyong abogado at tagal ng hearing. Psychological evaluation. Estimated fees. Written evaluation. Worth 25,000 to 100,000. Psychologist appearance. Worth 2,000 to 10,000 per hearing. Other add-on cost. Worth 4,000 to 5,000. Filing fee estimated na 4,000 hanggang 8,000. Other fees. Depende sa takbo ng kaso. Such as docket fee sa husgado. Kailangan bigyan ng pera ang bailiff ng husgado para i-serve ang summons. Pagbabayad ng transcript sa paglalakad para makakuha at makapag-submit ng mga documents mula sa PSA o NSO. Gaano katagal ang proseso ng annulment? Walang mabilisang annulment. Ang tagal ng annulment, usually ay nasa 2 years. If may contest, tatagal ito ng 4 years, ka 5 years, o higit pa. Kung gusto mong maging updated, abangan lamang ang susunod kong videos na weekly ina-upload. Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Mag-click sa bell button, then select all para ma-notify ka sa lahat ng videos.